Ah, hinapunan na ng manok. Dami kong dala. Three, two, one. Yo, what's up mga kaparada sa atin dyan? So welcome ulit sa panibago natin na video. So ang pag-uusapan natin ngayon mga kapwa, siguro nakita nyo na sa intro. Pag-uusapan natin ngayon yung usapang top speed mga kapwa. So pag-uusapan natin kung paano mo makukuha ang top speed, ano ba yung mga bagay na dapat mo i-consider bago tayo mag top speed test, at ano yung mga bagay na dapat iwasan mo kapag magta top speed ka. So ito na mga kapwa, simulan na natin. Big shoutout sa ating lahat. Salamat sa solidong suporta mga kapwa, dahil malapit na tayo mag 30k. Salamat sa solidong suporta mga kapwa. Sana maabot yung goal natin na within the end of December or this year. Sana 30k na tayo mga kapwa. So yeah, wala nang ano-ano mga kapwa, dumiretso na tayo dun sa pag-uusapan natin. So unang-una sa lahat na tip mga kapwa, syempre safety first. Huwag tayong pabara-bara lang, at saka syempre sa sarili natin dapat naka-helmet tayo, naka-jacket, naka-pants. Yan, mga importanteng bagay na dapat natin i-consider bago tayo mag-top speed. Pangalawa mga kapwa, yung motor natin. Check muna natin kung tama yung oil level. Check muna natin yung kadena, kung mahigpit, tamang higpit ba. Kasi napaka-importante na mga kapwa, baka mamaya sobrang luwag pala nung kadena mo, tapos gustong-gusto mo lagi mag-top speed. Mali yan mga kapwa. So dapat, pati motor, kino-consider mo din kung naka-condition ba yung motor mo, okay ba yung motor mo, matibay ba yung motor mo, kaya ba ng motor mo na mag top speed. Yan, pangalawang bagay yan mga kapwa. Pangatlo mga kapwa, napaka-importante nito as a rider. Ito pinaka-importante, know your limit. Wag nating i-asta yung sarili natin mga kapwa na parang sanay na tayo sa motor. Kumbaga know your limit. Kung alam mo na hanggang doon ka lang, wag mong pilitin yung sarili mo kung magta top speed ka. Tsaka dapat mga kapwa, ito i-consider nyo to, dapat buo ang loob mo. Hanggat maaari, wag ka nang sumabak sa mga alanganin. Wag mo na isasabak yung sisingit tapos gusto mo lang mag top speed. Wag nang ganon mga kapwa. Pang-apat mga kapwa, maghanap kayo ng lugar na konti yung dumadaan. Wag natin tong gagawin sa mga masyadong matraffic or masyadong manipis na daan, or yung ban 2 lanes lang. Wag ganon mga kapwa, wag natin gagawin yan kasi napakadelikado nun. Lagi lang natin i-consider, hindi lang sa sarili, hindi lang sa motor, syempre nasa paligid natin. Mag top speed tayo, dun lang sa diretso mga kapwa, wag tayo dun sa masyadong masikip. So ito na mga kapwa, pupunta na tayo dun sa pinag-uusapan natin. Paano mo makukuha yung top speed? Mabilis lang, di ba? Napag-usapan na natin kung ano yung mga dapat mo munang i-consider bago ka mag top speed. Unang-una yung motor, pangalawa yung sa sarili mo. No limit mga kapwa, lagi yung sinasabi, ride at your own limit. Kung hindi mo kaya, wag mo nang gawin. So ito na mga kapwa, dumiretso na tayo dun sa pinag-uusapan natin. Paano tayo magta-top speed? Okay na tayo dun sa una, napag-usapan na natin yung tungkol sa safety, tungkol sa mga dapat nating isipin bago tayo mag-top speed. So sa ngayon, paano natin may bibigay yung full potential ng motor? Unang-una sa lahat mga kapwa, first things first, syempre, kapag masyado tayo mabigat, halimbawa may angkas tayo, hindi tayo makakapag-top speed ng maayos, or hindi natin makukuha yung full potential ng motor natin kasi sobrang bigat natin. Power ng makina mo, kino-consider din yung bigat ng motor mo, yung bigat ng rider or etc. Kaya syempre dapat natin i-consider kung masyado tayong mabigat, may angkas tayo, dapat wala tayong angkas pag magta-top speed tayo. So pangalawang bagay mga kapwa, ito ang mga kamalian ng mga kapwa riders natin. Wag nating masyadong gagalitin yung motor or paabutin pa ng red line. Katulad ng mga lagi ko nakikita nagta-top speed test sa YouTube, lagi nilang pinapapalo sa red line, inaabangan nila mag red line bago lang sila magre-release. So mali yun mga kapwa. Wala din ang maximum power ng motor mo, at kahit pakiramdaman mo wala na siyang binibigay na extra bilis. So lagi lang dapat natin i-consider mga kapwa, kapag magta-top speed tayo, huwag tayo masyadong aggressive sa RPM. Pakiramdaman lang natin lagi yung makina. Kaya nga na sinasabi ko mga kapwa, hindi natin kailangan masyadong ubusin yung primera or segunda, tercera, etc. It doesn't matter mga kapwa kahit anong sprocket set mo. Wala yung kinalaman kapag i-redline mo or hindi importante na i-redline mo lagi yung motor mo. Sumunod na bagay mga kapwa. So dyan na tayo papasok sa sinasabi natin na pagyuko. Aerodynamics mga kapwa. Kasi syempre kapag natindig ka katulad nito, masyadong malakas yung sagap mo ng hangin,
or yung acceleration mo mas babagal compared dun sa nakayuko. Kaya ang ginagawa ko mga kapwa, kapag nagta-top speed test tayo, yumuyuko tayo, di ba? Yuyuko tayo ng ganyan. As low as possible mga kapwa, pero keep in mind mga kapwa ha, keep in mind, meron kasi mga rider na makuha lang nila yung talagang top speed, ang ginagawa, yuko, then yuyuko pa silang ganon, na ganon pa. So hindi necessary yun mga kapwa, hindi na kailangan yun. Pag nakayuko ka, ibig sabihin aware ka pa rin sa kasalubong mo, kita mo pa rin yung nasa harapan mo, maiiwasan mo yung sinasabi natin na aksidente. So katulad nga na sinasabi ko mga kapwa, safety first pa rin kahit magta-top speed tayo. Wag tayong pabara-bara, iwasan natin yung mga risky masyado. So sumunod na bagay ulit mga kapwa, dyan napapasok yung sinasabi natin na power shifting. So sa mga hindi pa nakakapanood ng power shifting, panoorin nyo yung video na to mga kapwa. Ito, panoorin nyo to, makakatulong to para malaman nyo yung power shifting. So sa power shifting mga kapwa, pinag-usapan natin yung tamang pagkakataon kung kailan ka mag-shift. Kailan ba nabibigay ng motor mo yung maximum power na pwede niyang ibigay, at kailan ba natin sinasabi na over rev or under rev. So ayan, napaka-importante na mga kapwa. Yung power shifting na sinasabi mga kapwa, katulad nga na sinabi ko kanina sa mga unang tips, wag natin paabutin ng red line, hindi kailangan yun mga kapwa. The best way pa rin mga kapwa, ito ang pinaka-importante yung sasabihin ko sa inyo, the best way pa rin is pakiramdaman mo yung makina mo, pakiramdaman mo yung motor mo kung nagbibigay pa ba siya ng ekstrang bilis. Huwag ka masyado maniniwala sa speedometer, huwag ka masyado maniniwala sa RPM gauge mo. Pakiramdaman mo lang, kapag hindi na niya nabibigay yung extra bilis na hinahanap mo, mag-release ka na ng second gear or mag-release ka na ng susunod na gear. Kasi mahirap yung sinasabi natin na gusto natin mag top speed pero hindi naman tayo marunong magkambyo ng tama. So hindi natin makukuha yung ine-expect natin na top speed kapag ganoon mga kapwa. So yun mga kapwa, siguro naman natuto na kayo dun sa sinabi ko tungkol sa pagta-top speed, kung paano tayo magiging isang responsible na rider, at the same time is kukunin natin yung top speed ng motor natin. Pinaka importante lang diyan mga kapwa is pakiramdaman mo yung motor. Huwag ka masyado magbase sa nakikita mo, huwag ka masyadong maniwala sa mga sabi-sabi. Pakiramdaman mo yung motor kung binibigay pa yung extra power. Yan lang mga kapwa, yan lang ang pinakantip ko sa inyo. Kahit noon mga kapwa, ganun pa rin ang ginagawa ko. At sa tingin ko mga kapwa, kahit anong motor man yan, kahit anong sasakyan man ang gamit mo, ganun pa rin, the best way pa rin is pakiramdaman. Ito mga kapwa, syempre sa automatic, hindi ko alam sa automatic mga kapwa, kasi alam nyo naman sa automatic, gas lang ang ginagawa mo dyan. So full throttle lang, tsaka ayoko, okay na. So napaka-crucial lang sa mga manual clutch. Alam naman natin talagang may timing ang pagpisa ng clutch, may timing ang pag-release ng cambio. So yun lagi yung sinasabi mga kapwa, the best way pa rin is pakiramdaman. Pakiramdaman lang yan mga kapwa, yun ang sikreto. Walang sikreto dito mga kapwa, walang sikreto sa pag-shift, walang sikreto sa RPM. The best way is pakiramdaman nyo lang yung makina nyo. Kung kargado ang makina nyo, pakiramdaman nyo pa rin kung nagbibigay pa siya ng extra power at a certain amount or a certain level of RPM. Konting tip lang mga kapwa, no? Konting tip para sa mga kapwa riders natin dyan na nagtatanong, sir, bakit po yung sa akin ganito lang ang top speed, ganito lang ang top speed? So katulad nga ng sinabi ko sa inyo mga kapwa, marami tayong variables na dapat natin i-consider kapag magta-top speed. So isang napakahalaga dyan, syempre, yung bigat natin. Syempre kapag ang kilo natin, pagpalagay ng 100 kilo tayo na rider, solo rider lang, syempre yung top speed natin, wag natin i-compare sa iba na nagta-top speed ng magaan lang. Halimbawa, katulad ko, magta-top speed ako, 65 kilos lang ako, tapos yung katapat ko magta-top speed, 100 kilos siya. Syempre, mas mataas yung top speed na makukuha ko kasi mas magaan ako. Kasi nga, diba, sabi ko sa inyo, napakalaking factor ng weight or ng bigat natin kapag magta-top speed tayo. So yun lang, sana nalinawan yung mga kapwa riders natin dyan na nagtatanong tungkol sa top speed. Huwag tayong magtaka sa motor natin kung masyado tayong mabigat, kung kargado yung motor natin. Syempre may pagkakaiba-iba yan. Hindi naman komot nag top speed ako ng 140 is 140 din yun sa inyo. Syempre lagi yung sinasabi mga kapwa, ride at your own limit. Meron tayong sarili-sariling limit, meron tayong sarili-sariling kakayahan kung hanggang saan yung kaya natin na bilis. So yun lang mga kapwa, sana nag-enjoy kayo din sa video. Mas marami pa tayong videos very soon mga kapwa. Again, salamat sa solidong suporta. So ride safe and keep safe everyone. Bye bye.